Okay, I'll just start my slide. Okay. So yes, thank you very much, guys, and for typing in your answers. And mamaya magpapatype ako ulit sa inyo. So, all right. So, let's start our session for tonight. Start Smart, the VA way to freelancing. So, um, pag-usapan natin ngayon kung paano magsimula bilang isang freelancer. So, virtual assistant starter training. So, ang i-cover natin for tonight is we're going to discover the world of virtual assistants and then the mindset na kailangan meron kayo from employee to freelancers. Kasi magkaiba ang pagiging employee at magkaiba ang pagiging freelancer or virtual assistant. And then understand how to get started even without experience. Okay? So, yung karamihan dito sa inyo, ang nag-type ay newbie. So I assume na walang experience sa pagiging virtual assistant. So pag-usapan natin yan, paano kayo magsisimula. So ano nga ba what is a virtual assistant? Of course, a virtual assistant is remote professional na nagbibigay ng support or service nila sa kanilang client sa pamamagitan ng admin, or creative or technical services. Admin, mga paperworks yan, administrative task, and then creative, those are more into social media and marketing, and technical services naman yung iba pa. VAs are in demand across different countries such as UK, US, and Australia markets. So meron ding iba pa sa ibang mga bansa. Even in Singapore, meron din kami client doon. Meron din kami sa Germany, meron din kami sa Switzerland. So iba-iba talaga siya across other country, different countries. So freelance-based, isang virtual assistant is freelance-based, hindi to regular employment. Okay, so either project-based yan. Let's say, pag sabi project-based, contractual, may mag-hire sa inyo for 3 months and then after 3 months, tapos na yung kontrata mo sa kanila or mag-hire na magpagawa lang ng isang video, tapos natapos mo siya in 3 days, then that's it. Meron ding iba na monthly retainer setup naman. So, may monthly kayo sa kanila. Nandito si Pastor Dave, no? So si Pastor Dave is part of our company, Babavoom. So naka-retainer setup siya, naka-monthly siya sa amin. Hindi siya project-based monthly, pero hindi fix ang kanyang oras. Depende yon sa pumapasok o gaano karaming mga task na ibibigay sa kanya. Let's continue. What are the myths about virtual assistants? So ano ba yung mga maling kaisipan tungkol sa virtual assistants? Ang sabi nung iba, you need years of experience. So that is not true. Hindi yan totoo. Okay? Hindi kailangan ng years of experience bilang virtual assistant. Tapos you must speak perfect English. That is also a myth. Hindi yan kailangan na perfect ang English mo as long as you can converse, you can communicate written and verbal in English. That is okay. Hindi kailangan ng perfect or very fluent na mala BPO. Kasi hindi naman BPO agent ang inyong ina-applyan. And then another myth, you need to be tech savvy. Hindi yan yung tipong talagang super galing na no sa technical. Hindi. Kailangan nyo lang maging literate, okay, sa computer and you have a knowledge on technology. So being tech savvy is really different from having just the knowledge. Next one, you can only do admin work. So that's also a myth. Kasi Ha? pag sabi nila, akala nila Anong step? Yes, akala nila admin lang ang pwedeng gawin ng isang virtual assistant. So that is a myth. Si Pastor Arnel at si Pastor Dave, hindi admin ang kanilang tinatrabaho. Sila ay into marketing and social media. Nagsusulat sila ng mga captions sa social media and nag-edit din sila ng video and photos. So hindi siya admin work. Ano nga ba ang ginagawa talaga ng isang virtual assistant? So different yan. Ito lang ang only few that I will mention, but there are a lot of other roles ng isang virtual assistant. So first, pwede kang maging admin support. Okay? Mag-manage ka ng email, schedule ng client mo, and magde-data entry ka.
Next one, customer support. So, ito yung mga business na pagka magme-message ang mga customers nila, mag-i-inquire, may tinatanong whether dun sa inbox ng kanilang mga social media, whether sa chat or sa email or even dun sa kanilang mga WhatsApp. So, yung mga customer support VA ang magtatrabaho nito. Social media. So, pwede ding mag-work ng social media ang mga VA. So, pwedeng maggawa sila ng content at sila din ang mga nag engage. So, every one of us are following naman, no, whether local or international na mga vloggers or content creator. So, sila lang yung face ng kanilang mga content pero hindi sila ang nagagawa nun, nagagawa ng script, nag edit at nakikipag-engage or nagla-like sa mga comment or nagre-reply sa mga comment. Meron silang social media managers uh, na we can call them virtual assistants. So, ganun din yun sa mga client. Next one, project support. So, sa isang company, of course, kailangan yung mga research, no? CRM, ito yung database, doon nila ilalagay lahat ng mga records and information ng kanilang mga client, customers, suppliers, di ba, partners. So, part din yun ang pwedeng gawin bilang isang virtual assistant at mag-prepare din naman ng report. And then, of course, lastly, yung design. So, pwede yan ng mga graphics, yan, reels, video editing, either may mga client din na magpapagawa ng design ng t-shirt, may mga client din na magpapagawa ng design ng tarpaulin, di ba? So, pwede din gawin yun na isang virtual assistant. So, binigyan ko kayo ng idea kung ano-ano ibang mga roles. So, probably kung gusto nyo, i-screenshot nyo ito. Pero, I would like to have an idea. Among this, ano ang interested kayo? So please type it in the chat box kung ano kayo sa tingin nyo, doon nyo nakikita ang sarili ninyo na yun ang gagawin ko or gusto kong gawin. Admin, customer support, social media, project support, or design. Or if you think, like if you can think other roles, pwede nyo rin siyang itype. So one said admin support. So, meron yan, admin support, customer support, social media, admin support, social media. So, mix, no, ng mga admin and social media. So, this is a very good indication, guys. Okay? Ibig sabihin, unang-una, nakikinig kayo. Pangalawa, inassess nyo na yung sarili ninyo, no? Kung ano yung strength, kung ano yung interest ninyo, at kung saan nyo nakikita yung sarili nyo na yun ang gagawin ninyo. Okay? Later on, bakit ko sinabing importante na na-assess nyo na ang inyong sarili? Kasi makakatulong yan sa inyo sa pagsisimula nyo. Okay? So, the mindset shift from employee to VA. Alright? Kapag ikaw ay VA, you manage your own time and delivery. Hindi kagaya ng isang employee, pasok ka ng 8 o'clock, lalabas ka ng 5 p.m. So, pag ikaw ay VA, ikaw ang magmamanage ng oras mo. So, lahat kami, kagaya niya, no? Ako, si Dave and si Arnel, right now, we have work. Ito yung oras ng trabaho namin, pero kaya namin i-manage ang time namin at naisingit namin ang oras ng webinar natin ngayon. And then after nito, babalik lang kami ulit sa trabaho natin. Pero kung ikaw ay regular employee, hindi mo pwedeng gawin yun in between ng iyong trabaho. Next one, no fixed salary. So ito, kailangan maunawaan nyo to, alright? No fixed salary. Income varies per client. So si Arnel, iba ang income niya kasi iba din kung gaano karaming oras ng trabaho niya. So meron siyang 6 na client ata. So hindi pare-pareho ang salary niya sa bawat client niya kasi depende yon kung ilang oras siya bawat client. Same with Dave, same with me. So iba-iba yon. Pero meron kayong makikita mga job posts na full-time nila hina-hire ang mga VA. Merong ganun kaysa full-time 8 hours nila i-require and magbibigay sila ng fixed salary, let's say 40,000, 45,000. So, ganun yun. Okay? Very flexible ang pagiging VA. Nasa sa inyo na yon kung mas gusto nyo na part-time or mas gusto nyo na full-time kayo. Again, whatever works for you, doon kayo. Next one, your value is in results, not hours. So, kagaya ng sinabi ko, si Arnel, meron din naman siyang client na ang kanyang sahod ay naka-fixed yun, pero wala silang usapan na, okay, sige Arnel, dapat naka 100 hours ka ha, para masahod mo to. Ibig sabihin, depende yun sa result na ipoprovide niya.
Ako din, may mga client din na naka-fixed ako ng oras, naka-fix ako ng salary. Pero kasi on the basis na basta magawa ko lahat ng pinagagawa nila. Kapag ikaw, to be honest, kapag ikaw ay nagsisimula, this is not possible. Okay? Usually, yung ganong setup ay maibibigay siya na opportunity doon sa mga experience na. Kasi alam na nila kung paano i-manage ang task at nag-gain na nila ang tiwala, na-establish na nila ang kanilang sarili sa kanilang client. Next one, you are your own brand now. So, basta sa inyo dito ay brand na. So, pag sinabing Arnel Pios, okay, social media manager to, graphic designer to. Eto, dito siya magaling. Si Andrea, kaya nito mag-manage ng operations. Si Dave, sige, magaling to sa lead generation din. Magaling din to sa client outreach. So, you see, yung pagiging own brand mo, doon ka nakikilala. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, ano ba yung interest nyo? Okay? Hindi porket gusto nyo maging virtual assistant, dapat lahat gagawin nyo. Dapat alam nyo kung ano ang focus nyo, ano ang strength niyo at ano ang interest nyo. Doon kayo mag-capitalize. Kung kayo ay magaling sa admin din, ang aralin ninyong mga tools, ang aralin ninyong mga trabaho ay with regards to admin, same thing, social media, customer support, or kung ano man yan na interesado kayong alamin. Next one, can I start without a VA experience? Yes. Pero mag-start kayo with transferable skills. I always say this. Transferable skills is very important. Perhaps you guys have an experience working in an office. So, ang transferable skills nyo ay admin. But at some point, you are now interested in becoming a social media manager, editing videos, editing contents. However, you do not have experience on that yet. Hindi kayo pwede mag-apply bilang social media manager kasi tatanungin kayo ng client, ano ba ang experience nyo? So doon kayo magsimula o sa transferable skills nyo na walang masama na mag-aral ng iba pang area, iba pang niche, kagaya ng social media, pero kung ang goal ninyo ay maghanap ng trabaho, magsimula kayo kung ano yung experience nyo, hindi kung ano ang gusto ninyong gawin. Alright? You can do that, pero later on na yun, mag-build muna kayo sa sarili ninyo. Kung ang goal nyo, uulitin ko, ay maghanap ng trabaho, magsimula kayo kung ano ang experience ninyo. Kagaya ng admin, customer support, sales, teaching, equals yan ay VA potential. So kung yan ang mga experience ninyo, admin, teaching, yung iba naging ESL teacher, di ba? Nasa sales sila, nasa customer service. I'm just going to give you an example. Gamitin natin example si Pastor Dave. Pastor Dave, before siya mag-apply sa amin, meron siyang experience ng sarili niyang business and he is managing the business. He has created social media and then doing customer support for that business. So yun ang binank on niya, yun ang kinapitalize ni Pastor Dave. Kaya ngayon, ang kanyang role, ang kanyang trabaho ay may kinalaman doon sa social media and content creation. Kasi yun ang background niya. Now, practice with mock tasks or internships. Okay, so mag-practice kayo. May mga nagsabi sa inyo kanina na gusto nyo ay admin and customer support. So practicein nyo. Miss Andrea, paano po makakaisip? Ano-ano po kayang task? Punta kayo kay ChatGPT. Gumamit kayo ng AI. Okay? Use the advantage of AI. Mamaya, itatouch ni Pastor Arnel lang tungkol sa AI. So, i-feed nyo yun sa AI. Okay? Kung ano nga ba yung mga task, mga admin and customer support. I will not get to too much detail about that kasi that goes for a separate session, which is I am doing a paid training, a paid webinar para ma-walk through ko kayo kung paano gamitin si ChatGPT, maka-generate kayo ng mock task or mabigyan kayo ng mga sample task na wherein mapapractice nyo yun. Okay, pwede ko kayong turuan doon sa paid training na yon kung paano, ano-ano yung mga prompt na kailangan ninyong gamitin and how you can use AI as an advantage in learning and in starting your VA career. Next one, clients value reliability and proactivity. So, importante sa client na tayo ay maaasahan kasi sila ay nasa UK, nasa malayong lugar sila. Hindi naman tayo magkasama sa isang office. So, ang ating relationship is based on trust. So, we really have to be reliable and proactive in delivering results. Next one is ano ba ang mga mistakes, common mistakes ng isang beginner. So generic yung CV or cover letter, hindi impressive, 'di ba? Hindi
wala siya ng mga kinakailangang mga details na nandoon sa resume. Mamaya, I'm going to show you an example of resume. You can screenshot it, take a photo of it para alam nyo kung ano mga dapat na nakikita sa isang resume. And then beginner mistake, saying yes to every job. Ay, minsan na masama bang mag-yes, hahanap kami ng trabaho. Huwag kang mag-yes doon sa job na ino-offer sa'yo kung wala ka namang right experience and knowledge kasi mahihirapan ka lang, mawawala lang din sa'yo ang trabaho na yun. Next one, working without contracts. So kasi pag ikaw ay nagtatrabaho direct sa client, may mga client na nang-ghost, hindi sila binabayaran. So importante na dapat may kontrata bago kayo magsimula ng trabaho sa kanila. Next one, underpricing your value. Kung ano yung worth mo. Kagaya si Arnel, experience na siya, 8 years na siya. So, syempre, hindi naman siya pwedeng ang presyong ibibigay sa kanya, hourly rate niya, ay presyong newbie. Kasi marami na siyang experience, marami na siyang knowledge and skills na mas mai-offer kumpara sa newbie. So, dapat alam nyo kung kung paano presyohan ang inyong value. Next one, how to craft a strong VA profile. So, dapat nakikita doon kung ano yung experience ninyo, kung ano yung personality, kung ano yung skills, ano yung mga previous work na ginagawa ninyo. Dapat meron din kayo professional photo. Huwag kayong maglalagay doon ng graduation picture, ng wedding picture. Huwag kayong maglalagay doon na para kayong model, gano'n nag-a-apply. Professional. Okay? So, dapat maayos na picture. Kung paano nyo ginagamit yung picture, kung paano yung mga picture for passport, gano'n. So, yun yung mga professional photos. So, dapat nandoon din yung mga listahan ng mga kaya ninyong gawin. Video editing, ganon. Photo editing. So, ilagay nyo kung ano yung mga services na kaya nyong i-offer para makita ng client sa CV na ito ang kaya kong gawin at ito yung dahilan bakit kailangan mo kong i-hire. Next one, focus on what problem you solve, not what task you do. So kung ano man yung na-perform mo na trabaho dun sa previous job mo, yun yung ilagay mo. Okay? Para makita nila na, okay, may na-achieve to, may nagawa na ito. Next one, your profile is your online business card. So make it count. So dapat yung profile mo, yun ang online business card mo. Yung Facebook mo, ayusin nyo yung mga Facebook nyo. Palitan nyo ng mga professional photo. Ilagay nyo yung mga information ninyo about you. Huwag yung mga pabebe, di ba? Huwag yung mga nonsense na information. Kasi ang mga client ngayon, companies and agencies, tinitignan na nila ang ating online accounts o kaya mga social media accounts kasi kagaya nga ng sinabi dito, it is your online business card. So you have to make it count. Next one, ito yung sinabi ko, you can take a photo of this, I take a screenshot of this. This is my resume example. So nakikita nyo dito yung contact details, yung education, software, yung mga tools na alam ko, and then I categorize it kung saan-saan siya, para saan siya ginagamit, and then yung mga skills ko, kung ano yung mga kaya kong gawin. And then I have my profile. Of course, you have to take note yung professional photo. Um, and then yung mga work experience. Okay? So, ang mga work experience dapat is from present to last. Okay? Hindi nakita ninyo reverse order yung ginawa ko. Ibig sabihin, from the most present to the last. Yun dapat yun. Tapos kung anong pangalan ng company at ano ang iyong position doon sa work na yon at kung ano-ano yung mga task na ginawa mo. So, this is just an example. Ang maximum page ng CV dapat ay 2 pages lang. Huwag kayong susobra sa 2 pages kasi magiging boring na yon and information overload na yun sa client. So ako, 2 page talaga ang aking CV. Hindi ko na nilagay dito yung second page. So, ganun siya. Next one, ano ba yung mga tools? Ito, picturean nyo din to, screenshot nyo. Ito yung mga tools na pwede nyo pagpraktisan, aralin, kung pwedeng mag-sign up for free, mag-free account kayo para masubukan ninyo ang mga tools na ito kasi ito yung common tools na ginagamit ng isang virtual assistant. Next, saan ba maghahanap ng mga trabaho? So may mga virtual assistant agencies. Picturean nyo din to at pwede nyo i-check out ang kanilang mga website and mga Facebook accounts, social media accounts para makita ninyo, ma-follow nyo sila at nagpo-post sila doon ng mga job hiring.
Next, pwede din kayo makahanap ng trabaho sa LinkedIn at sa Facebook groups. Kasi sa LinkedIn, LinkedIn is a social media platform for professionals. So mga business owner yon. Hindi siya social platform actually. So pwede yon i-optimize niyo yung LinkedIn niyo. Kung wala pang LinkedIn, gumawa kayo at makakatulong yun sa inyo. Meron din mga Facebook groups. Mag-follow kayo ng mga virtual assistant. Ang mga keywords na pwede niyong hanapin sa Facebook: virtual assistant community, virtual assistant groups, online freelancers, work from home, remote workers. So maglalabasan dyan yung iba-ibang mga pangalan ng Facebook groups at nagpo-post sila doon ng mga job hiring. And then freelance market. So ito naman mga independent to. Pwede kayo mag-sign up sa Upwork, sa Fiverr, People per Hour, and Online Jobs PH. So marami, no? Marami kayong pwedeng hanapan ng trabaho. Okay? So for my final tips and motivation, lahat ay nagsisimula from zero. Ako, si Pastor Arnel, and si Pastor Dave, hindi kami nagsimula bilang ito na kami. Okay? We all started at the same pace, at the same place, kung nasaan kayo ngayon. So, kung kami ay nagsimula ng kagaya ninyo, and we're just determined and motivated, kaya na-reach namin yung level na ganito ngayon. And I am very sure if you're gonna be practicing and operate on that same mindset, marireach nyo rin yung ganitong level. Next one, don't compare your day one to year three. Okay? So, huwag niyong i-compare yung day one. You can consider today is your day one. Kasi ito yon araw na nagsimula kayong aralin at intindihin about freelancing. Huwag niyong i-compare ang day one ninyo doon sa 3 taon ni Pastor Arnel, doon sa 3 taon ni Dave, at sa 3 taon ko. Okay? May kanya-kanya tayong pacing. Next one, focus on small, consistent steps. Huwag agad napakalaking step, okay? Tipong, ay gusto ko talaga, aralin ko agad to. Consistent, okay? Di baling baby steps, basta consistent. Make sure na araw-araw meron kayong natututunan kahit na maliliit na bagay. At pag pinagsama-sama nyo yun, magiging great yon at makabibuild ang inyong sarili, mabibuild ang inyong portfolio and confidence in becoming a virtual assistant. Next one, take messy action. Ay, si Miss Andrea, oh, encourage kami ng gumawa ng mga hindi mga malilinaw o kaya magulong mga bagay. Bakit? Kasi doon kayo matututo. Okay? So don't aim for perfection. Okay? Doon sa day one ninyo. Unti-unti lang. Intindihin ninyo and then you will get there. So those are my final tips and motivation. I'm gonna give time now to Pastor Arnel. But as I mentioned, please follow us doon sa VA Couple and sa Vavavoom PH. And we are also starting to build our business page for PIOS para doon kami mag-post ng job opportunities naman for PIOS solutions. So that would be all for me, everyone. Thank you very much.